Ito na ang latest, kaya tumutok ka na, dali. Ito na nga! Ito na ang mga marites, kaya i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! Hello mga kabit, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mamalay. Ito po si Jota Poco. At ito naman po si Papa O, si Oji Piazzo. Ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ay! I-chika mo na, La 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 la, ichichika na namin dali. Ayan po. Here's the message. Rest from Japan. Oy, maraming salamat naman dyan sa ating mga kababayan sa Nagoya, Japan. Yeah. Dahil 2 screening ng How to Get Away from My Toxic Family ang ginanap dyan sa Fukiyagi Hall. Wow! Kamusta na? Bumahaba ang luha. Ay, oo, Diyos ko. Sinabi mo, Doy. Talaga naman yung iba ay yan kumukubli pa dahil ayaw nilang nakikita silang umiiyak. Pero syempre, karamihan sa mga kababayan natin ay talaga namang nakarelate dito sa kanilang kwento, no? Syempre, ang karamihan sa ating mga kababayan sa Japan, ang nire-represent niyan ay si Arsenio. Ay! Si Arsenio yung karakter ni Sanjo Maruto. Hindi ba yung si Chang Yoli? Ay, hindi. Yung mahaderang tita. Oo. Una pala, nainis agad ako. Sandali naman. Siyempre, para naman maibahagi natin sa kanila, ito lang naman yung kanilang reaction pagkatapos mapanood ng pelikula. Sobrang tagus puso-puso para sa mga OFW natin ng mga kababayan dito sa Japan. At saka po, napakaganda po ng character ni Mr. Marudo. At saka po yung mga strong characters ng family kasi relate na relate sobra. Saka po yung bata. Sobrang ganda po ng character ng Jingjing. Sobrang nagandahan po ko. Hindi ko maintindihan, nararamdaman ko na masaya na parang ako si Sanjo Maruto. Ako yung artist na ganito, ganyan. Pero sobrang hirap niya. Sobra po na halos naubos na lahat ng ipon mo, yung ganun. Pero kailangan, kasi pera lang yun eh. Yun ang taong, kumbaga, sa mga OFW po, yung pagiging responsible as a OFW na tumulong sa pamilya na hindi na iniisip na, wala na natitira sa akin ganito. Sobrang relate, nakarelate ako, tsaka timing talaga na parang ganyan yung sitwasyon ko. Na although hindi naman ganun yung family ko, kaya lang, yan, yung time na about sa pera, about yung parang hindi mo sila matiis na matulungan. Ganyan yung sitwasyon ko ngayon. So, hanggang matapos yung movie, hindi ako naka-get over. Iyak ako na iyak. Kahit ngayon tumutuloy yung luha ko kasi hindi ko alam kung paano ko siya malalagpasan yung pinanood ko kasi ganyan na ganyan yung sitwasyon ko ngayon. So, naiiyak lang ako kasi yung family ko hindi sila talaga gano'n na obligasyon kung ano yung ibigay ko sa kanila. Ako naiiyak ako kasi yung ibang pamilya, yung ibang mga kakilala ko na nagtatrabaho, kayo ng kayo, pero grabe yung super underrated pala tong movie na to. Tapos grabe naiyak ako sa part yung magkakapatid na sila, nag-away-away sila. Sorry. Basta panoorin nyo na lang. Napakaganda. Super underrated. Nakapunta ka lang ng abroad, kala mo kung sino ka na. Talagang natumaan ako doon, kaya talagang nakarelate din ako dito. Siyempre, mahal mo yung family mo, mahal mo rin siyempre sarili mo. Kasi ikaw yung nag-work. So kailangan matapang ka, malakas ka. Pero kung hindi, manghihina ka, matidepres ka. Hangganan din ang lahat. Pero hanggang kaya mo magbigay ka. Pero minsan, unahin na rin natin ang ating mga sarili dito sa ibang bansa para sa ating kinabukasan. Yun lang din ang mapapayo ko sa kapwa ko, OFW. Kung lahat kayo sa toxic family, Pilipinas, panoorin nyo para
malaman niyo kung ano yung inspiration namin mga kababayan na nandito nagtatrabaho para sa aming mga mahal sa buhay. Wow! Naku! Ayan na naman, marami na namang maiinggit na taga-ibang countries kasi gusto din nila yan mapanood. Oo nga, hindi po ay inaayos na po namin yung screening naman sa iba pang bansa. Oo. Hantabayan niyo lang, lalo yung mga taga Dubai at Abu Dhabi. Kailangan mong malaki agad kasi di ba premiere night ng 29? Correct. Tapos showing na ng July 30 sa Pilipinas. Oo, tapos alam mo, open na ngayon ng ticket selling online ha. Wow. Sa SM Cinemas. Ayan ha. Oh. Pwede na po kayong mag-book. Ayan. Yes. Oo, pero July 30 po. So hanapin niyo yung July 30 showing. Yan. Diyan sa online. Okay. Siyempre pa, Doy. Yun ang pwedeng andun tayo. Wala tayong balita. Oh, kaya chika na. Siyempre, hanggang doon tinatanong tayo kung mag-on ba si ganito, si ganyan. Totoo bang merong hidwaan si Sian Lim, si Vice Ganda. Sabi ko, saan galing yun? Ano yun? Kasi daw napanood nila yung vlog kung saan kasama si Sasa Girl, si Kalad Karen, si Ianina, ini-interview or nakikipagtsikahan si Vice Ganda doon. At may tinukoy daw doon si Vice Ganda na para siyang nag-ghosting. Nung araw na nung 2011 yata ito, parang pa siya, kinikilig-kilig pa siya dun sa isang young actor na gwapo. Tapos ang kwento nga niya ay nilalab team sila, di ba? Bilang kurado siya noon. 2011. So, yun, parang sila nagkakapinkian, nagkakaharut-harutan, ganyan. So, nilalab team sila. Tapos ang ending, nung inilab team daw itong si young actor doon sa isang sikat na ngayon na actress, ay parang minsan daw nakita sila, parang dinaanan lang siya, dinedman na siya. Mali yun. Kaya yun, pati nga si Liz Oy, sabi ko, di ba, ano mo yun? Nilalab team sa'yo yun. Parang hindi adaan-daanan ka lang. Kaya nagtaka raw si Vice Ganda. Yun. Kaya naman, tinatanong ako, si Sian Lim ba yun? Yun, dami na nang naguhula na siya. Siya ba yun, Nay? Oo nga, Tito Oji. Hawak mo pa siya si Vice Ganda noong 2011. Oo nga. May kwento ba sa inyo na merong gayong ganap? Hindi ko alam kung siya yun si Sian Lim. Tapos ang kulupa ni Vice Ganda ngayon ay laos na daw yung aktor na iyon. Kaya parang malakas ang tutom na yun nga daw. Sino? Si Sian Lim nga daw yung... Feeling mo laos na si Sian Lim? Yun ang mga comment naman ng tao. Parang siya yung pinakamaraming merong John... Sino nga ba yung isang John yung nagbibrief? John Abila. Pero most of the comment ay si Sian. Hintayin natin si Sian Lim kung siya nga yung tinutukoy. Kasi puro, kung sasagutin lang natin ang blind item at ang ituturo lang natin si Sian Lim. Tapos, syempre kawawa naman si Sian Lim kung ako ba yan? Hindi nga ako magre-react. Kasi pag nag-react ako, baka sabihin nila ako nga. Dito, OG, may care pa kaya dyan si Sian Lim? Busy rin sa pagpapalitad ng eroplano. Pilot na siya, di ba? May care pa ba siya? Malay ba naman, magkaroon siya ng care dyan kapag napalangoy na niya eroplano. Wag naman. Lumilipad yun. Hindi, alam mo kung matatandaan pa natin, ito nga meron akong babasahin. Nasusulat? Nadukot pa yung tweet ni Vice Ganda, ni Sian Lim. Sabi ni Vice Ganda, siya ang nagbibigay kulay sa buhay ko ngayon. I live for his love. Sorry, at Sian Lim. Ayan yung Tito Oji, May 24, 2011. 2011. Tapos sinagot naman ito ni Sian Lim na, Vice Ganda ko, gusto ko lang malaman mo na happy ako kapag nakikita kitang masaya. Basta nandito lang ako, naghihintay. Kinikilig nga naman yung mga fan dito. Baka siya nga. Siya ba? Hindi, baka siya nga. Kasi wala namang mailabas dito na kahit yung John Avila, wala rin naman. Baka si Sian Lim nga. Bakit ito, Oji? Laos na si Sian Lim. Hindi po kami nagsabi niyan, si Loy po. Ako? Si Jessa. Sorry, iba si Josa. Iba naman si Josa po nagsabi. Kaya nagtatanong ko nga Tito Oji. Hindi naman lao, siguro inactive. Parang hindi masyadong masakit Tito Oji. Kaya inactive. Alam mo, mga der. Parang yun natin yung Tito Oji Hindi naman, inactive. Sabihin pwedeng bumalik ulit. Apaka-mahadera mo. Ganyan ka ba pag pink yung lips?
Itinento ko lang sa aking damit. Tapos, yun na nga. So, anyway, wala namang puro lang naman yun ang sapantahan ng mga tao. No? Wala namang pag-amin mula kay Sian Lim o pag-deny, hindi ba? So, kung muna natin ituro si Sian Lim. Play safe, ha? Tito Oji, ha? Pati ikaw yan. Kasi noong 2011, hindi ako masyadong nakakanood ng TV. Ay, nako. O basta, ngayon naman happy naman si Vice sa kanyang love life. Oo naman. At ganoon din naman si Sian Lim sa kanyang love life. So si Sian Lim nga yun, Tito Oji. Yung tinutukoy. Ipilit naman ng Diyos. Huwag mo na ipilit. Hindi na Tito Oji, tinatanong ko lang naman. Kaya naman. Ay, nako. Next topic na tayo. Oo, nakakaloka ka, Diyos. O, ito naman, hindi naman natin alam kung totoo at confirm pa. Ay, ano yan? Na may love life na si Sara Labati. Ay, sino? Ang sinasabi ay, syempre, non-showbiz. Kasi may nag-post sa isang friend ni Sara. Siguro natutuwa sa kanila dahil si Sara nakakandong dun sa lalaki. Ay, nakakandong? Pinost ni Natalia Ortega. Ayan, So, sinasabi na isang Ortega din ito. Siguro yung Natalia at saka itong Ortega na ito, sila, magkamag-anak. At saka sino naman tayo para kumontra, hindi ba? Love life naman yan ni Sara Labati. Deserve naman niya yan. Parang ako kahit hindi ko tinatanong si Richard Gutierrez, parang happy naman siya kung magkakaroon din ng love life si Sara. Dahil si Richard naman, meron din namang Barbie Imperial. So feeling ko naman wala namang mga mga selusan or something. Baka, syempre, lalo na wino-workout na naman nila yung annulment. Hindi naman magiging kumbaga, batayan yan o basis. Yung, meron ka sasama ko to sa demanda. Hindi na siguro ganyan, wala na yan. Kumbaga, nakagraduate na sila sa ganong phase. O ganun stage, hindi pa. At saka di ba nga lagi natin na kinokomment yung co-parenting nilang dalawa? Dahil nakikita natin na, nagbibigay sila ng oras para sa kanilang mga anak. Correct. Kaya naman, huwag na natin bigyan niya ng maliit yan. Okay? Baka naman marami lang din masaya para sa kanya nung nakita yan, diba? Actually, ako, kahit ako binlock ni Sara Labati sa Instagram. Hindi ka pa ba ina-unblock? Hindi pa. Pero nakagamit na ako ng sunblock. Ha? Hindi, Biscuit Beauty and Wellness naman to. Iba yun. Ayan, diba? Ending NB yan. Diba? Diba? Walang wrinkles. Yes. At ang age, ang skin age ay? 41. Diba? 55 Sana all. Pero 41 ang skin age because of envy. Ayan. Yes. Anyway, going back. So, yun na nga. Hayaan na natin. Hayaan na natin? Ikaw nga nagbalita, Tito Oji. Sige, anong babalita natin? Sige nga, ikaw dito. Ano to si Josa? Alam mo kasi balita sa Batang Quiapo. Ito nga, Tito Oji, yung last taping namin nung Batang Quiapo. Ay, last taping na pala kayo. Hindi namin taping, Tito Oji. Nakakaloka. Sinushoot pa lang, Tito Oji. Ineri na. Ng mga netizen, ng mga nanood. Inunahan kayo. May mga kumakalat na agad. Correct. Although, during the shooting naman sila sabihan, pinapakiusapan yung mga crowd na sana wag muna pong i-post, hintayin mo ng ma-ere, diba? Bago po tayo mag-post ng mga videos natin. Kaso may mga iba lang talagang medyo excited na hindi. Tsaka talagang tumatangkilik sila sa Batang Quiapo Yeah. Yung mga nanay, di ba, kinakausap pa yung screen. Ay, oo nga. Sabi, gago ka. Ha? Tanggol, ano bang ginagawa mo? Ha? Ayan, nako. Tapos si Tanggol na naman ng pagbibintangan na pumatay kay David Umaga na yung matatanda. Affected sila. Okay. Kahit na hindi ongoing yung yung panonood, yung episode, yung mga huntahan, nakukuha din, nahuhuli ng ibang mga kapamilya Oo nga. Na akala kung ano yung pinagtatalunan. Correct. Sila Tanggol at Miguelito pala yung tabi. At saka Tito Oji, ang dami nag-trending ng mga batang umiyak. Dahil naawa sila kay David, kay Tanggol. Dalang-dala yung mga bata, mga nag-viral. Ay, nako.
Oo, anyway, ang importante, lahat affected sa Batang Quiapo. Ibig sabihin, effective ang Batang Quiapo. Siyempre, credits goes to Coco Martin. Siyempre, ang kanyang grupo, ang kanyang team. At ang ABS-CBN Studios. Apakasipag na yun ng staff and crew talaga. At saka yung mga artista, kahit na mahaba na yung oras, kahit mainit, di ba? Minsan yung mga location, hindi may init yung ulo. Talagang, lalo si Jake Cuenca, nasaksiyan namin na nakaraang taping. Kasi medyo mahaba yun dahil yung kinukunan namin rally. Simula hanggang dulo, yung kung paano siya makipag-interact sa mga tao, talagang all smiles, kahit na pawisan, kahit puyat na, talagang magiliw siya sa kanyang mga bihira yun. Yes! Maikli na, pasensya ko sa ganyan. Alam mo ba, naisip ko na nga yan, sabi ko, siguro kung nandito si nanay, ayaw niya na. Ayaw na, hindi ko ako na may attitude. Parang may attitude. Ay, siyempre naman, alam mo, hindi. Alam mo sa set, dapat minsan nagbibigay ka din. Totoo. Ibig sabihin, nagpaparaya ka na, isang eksena na lang to, hindi na natin babalikan yung location, baka pwede mag-extend pa ng oras. Although, siyempre, di ba, kailangan igalang yung Eddie Garcia Bill. Diba? Pero alam mo, may mga artista pa rin na, alam mo yun, kesa mawalan tayo ng trabaho, kesa hindi tayo magtuloy-tuloy, patayin yung karakter natin, kesa, alam mo yun, magkaroon tayo ng record na ang hirap nitong pakiusapan, ganyan. Talaga naman, kaya tayo nagpaparaya, nagbibigay tayo. Oo, kasi dapat talaga gano'n ang buhay, bigayan Kasi, di ba, minsan naman maaga namang napapack. Totoo. Sasabihin ba ng production, yung 8 oras mo na kulang pa dun sa Eddie Garcia pwede ko bang ipatong dun sa oras mo sa susunod na shooting? Siyempre, wala namang ganon, di ba? Basta tayo ay kailangan marunong makisama. At ang nakakatawa pa, Tito Ogie, Mama Ladiga, yung mga veteran actor at actress, ang dami na sinishare ng mga buhay nila. Oo, tapos Tito Ogie, ang nakakatawa, yung mga talent, umaga pa nandun, parang sila agad ang napagod. Samantala yung mga sina Celia Rodriguez, sila Dante Rivero, wala kapagod-pagod. Ano na kasi nila yun? Di ba, tinan mo yan, marami ka natututunan sa matatanda, sa mga veterano artista. Tapos ikaw naman, pag sinasabihan ka namin ni Loy, tungkol sa Bebe Boys mo, di ba, post ka pa rin ang post. Hindi ka nakikinig. So anong punto? Natutunan mo? Diyos ko, bakit ba na open up pa yan? Diyos ko, doon pakikat! Alam mo, nagugupit din ng hairs ko. So, pag-ulit ka rin kayo doon. Nakagloka ka. Pero na yan, yung mga artista din, tumutulong din silang mag-gesture. Yung sila rin yung nag-engganyo sa crowd na, kaya pa ba? Kaya pa natin to! Mas energy pa mo tayo ha! Talagang nakakatuwa po talaga yung samahan at saka yung dynamics ng mga staff crew and cast ng Batang Quiapo. Salamat, Derek Coco, dahil kada pumunta ako, lagi ng tinatanong, sino ba nanalo? Si Montenegro, si Coco Martin, o si Guerrero? Si Guerrero, ganyan. Diyos ko, nakakatuwa. Naku, malapit na humalaman kasi mananalo sa eleksyon. Ayan. Sa ika-4 na gabi ng wake ni Ate Lolit Solis ay nakita natin ang mga alaga ni Ate Lolit na sina Christopher De Leon, Sandy Andolong, Benji Paras, Earl Ignacio at Paolo Contis. Dumating din ang mag-asawang Regine at Ogie Alcacid pero hindi na natin ito naabutan. Si Mark Heras na prodigal alaga ni Ate Lolit ay dumating din. At in fairness, nagkaayos naman daw sila ng manager bago pa ito na maalam. Matatanda ang ibinuko ni Ate Lolit na nanghihiram ng 30,000 pesos sa kanya si Mark na hindi nagustuhan ng aktor na naibuko siya ni Ate Lolit kaya nagpaalam ito bilang talent. Pero paano nga ba sila nagkaayos ni Ate Lolit? Yes, sa bangko. Nagkita kami sa bangko. I think 3 weeks ago or like a month ago. So nagkabiglaan kayo? Yes, sabi ko, Nay, sabi ko pinagawa mo dito. Labantayan mo na naman yung kayamanan mo. Ang sabi sa akin yung Nay, siyempre, babantayan ko. Dito kayo, baka kunin mo. Ay, ako, diba? So, yun na yun. Yung naramdaman mo na okay na kami ni Nanay Lolit. Parang kami naman ni Nanay, once nagkita kami talaga. It's either sampalin niya ako, it's either babatukan niya ako, it's either sabihin, kamusta ka na?
ganun. Wala yung resolve yung mga ganyan problema. Wala namang yung sorry night, gano'n. Hindi naman sa ganun, pero kumbaga, gets naman ng ninana yun. Once nakita kami at binati ko siya, parang, nay, nagawa mo dito, gano'n. Parang naman yun, parang very, very, Jeprox lang kami sa ganun. Wala na yun. Yes. Kailan lang ay nanganak ang asawa ni Mark Hera sa kanilang second baby. At mukhang nahirapan nga si Mrs. Ano nga ba ang plano ni Mark? Mapakapuna ako. Baka seryosohin ka nila. Hindi, seryoso ako. Magpapavasectomize ka na. Yes, napag-usapan namin. Unang gumawa nito si Drew. Pero napag-usapan na rin namin ni Mrs. na kasi nga, sa hirap din ng buhay ngayon. Hindi rin biro ang magkaroon ng anak ng marami. Kumbaga, para sa amin dalawa ni Mrs. Yung dalawa okay na yun. Sobrang thankful na kami doon. At hindi kami maghahangad ng pangatlo o pangapat pa. Dahil nga, sa hirap ng buhay, so namin maibigay lahat doon sa dalawang bata, yung karapat-dapat para sa kanila. Decision mo ba magpakapon? Both kami. Pareho. Kasi para sabi ni Mrs. na pangalawang beses na akong nasasaryan, pero baka gusto mo ikaw na, baka gusto mo ikaw naman, parang gano'n. Totoo naman, wala problema. Kasi hindi ko naman siya makakabawas sa pagkalalaki. So wala naman akong kailangan patunayan pa sa pagiging pagkalalaki. Kumbaga, may dalawang chikiting. So kailan to nakatakda? Actually, may nahanapan na lang kami ng OB ni Mrs. Parang nahanapan na ako ng kung sino man yung gagawa sa akin. So, soon. So wala nang plano na dagdagan pa yung anak niya? Wala na. Okay na yun. Binigyan sa amin ni Lord, gusto namin, lalaki, babae. Okay na. Ibig sabihin yan, yung mga girls out there, wala na yung chance kay Mark. Yung anak ko yung magkakaroon lahi. Yung panganay ko, antayin nyo. Medyo 4 pa lang siya ngayon malapit-lapit na yun. Pero honestly, kinakabahan ka ba kung isasagawa yun? Siyempre kinakabahan kasi unang-una takot ako sa mga opera-opera. Hindi nga ako ipapacheck ko. Pero, kumbaga, isip ko na lang parang family planning. At the same time, magiging panatag yung utak ng misis ko. Diba? Tsaka matutuwa yung misis ko. So, and with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Mga nanonood po sa amin na hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na. Click like and subscribe button na nandiyan sa ibaba. Siyempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy. MAMALOI. Pati na po sa aking other social media accounts sa Instagram, sa TikTok, at saka po sa Facebook. And thank you, Dr. JC Solis from Gorgeous Smile Dental Clinic para sa aking gorgeous na mga ngiti. Nandiyan po sila sa tapat lang po ng Christ the King Church sa E. Rodriguez. And E. Rodriguez na din lang. Tawid naman po ni Dr. JC Solis ang Anytime Fitness Hemady Square Branch para po makapag-exercise kayo anytime of the day. Ayan. Yan. Thank you po. Ako naman nagpapasalamat sa Ideal Vision. Yes. Ideal Vision, yes. Nababasa ko lagi ang mga comments sa akin dahil sa kanilang salamin. At saka salamat sa Headway Vera Salon. So, ang sabi ng mga tao, bumata daw ako. Kaya thank you so much. Di ba bumata? Ha? Bumata! Yun nga pala, aking pasasalamat sa Ideal Vision dahil magpapa-block screening sila. Yes! Ganun din kay Maring Rose, screening ng North Asia Central, Manpower. Yes! Magpapa-block screening din sila. Wow! Si Miss Raytan ng Beauty Derm, magpapa-block screening din sila. Wow! Si Sylvia Sanchez sa SM Butuan naman magpapa-block screening. Wow! Magpapa-block screening kahit ang LBC Clinic Wellness. Yes! At ang Gorgeous Smile Dental Clinic magpapa-block screening din. Yes! Uy, ang envy nga daw. Kailangan burger daw ang pagkain. Diba? Yes! Nakaka-excite. Ayan ha. At basta marami pang gusto mong pa-block screening nitong How to Get Away from My Toxic Family. Yes! Okay. Si Jocelyn Knight! Kailan iba-block sa screening? Iba-block sa screening? Di ba? Manonood ulit ako dito ulit. Papanoorin ko ulit siya. Sige, please. At syempre pa, ito pa rin po yung lingkod, Papa Osinoon Diaz. Na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo itong umaga, huwag na huwag po tayo makakalimot ha. Magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo kanyang ginising, ibig sabihin may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga bang lagi nyo inihirit sa amin? It's Chico! Ay, ate, hindi ko gusto yung tono mo!
Ayan, maganda yan. Nasa tolo ka na ate. Oh, nakakagulat ka naman ate. Parang galit ka. Oy, sandali, ba't sinigawan mo siya? Kilala mo ba yung kinakausap mo? Diyos wala bili na sa labat. Sino ba siya? Ay, sandali naman. Grabe sa sino ba siya? Oh my God, ito. Sorry naman kasi naman nagalit agad ako sa iyo. Tingnan, bakit ka galit na galit? Madam Dulce. Dulce! Welcome po sa aming tindahan! Bakit ba kayo bumili ng salabas? Sapagkat ang salabat ay nakabuti sa lalamunan! Oy, naku, Yun pala, mabuti sa lalamunan. Parang yun yung kailangan ni Diyosa. Nakagaling po ba yun ng ubo? Nakagaling ng ubo niya. Gawin niya sarap sa arthritis. Ay, Alam na alam kita Dulce, arthritis. Sa edad ng 50. Okay, so si Tita Dulce, nabanggit mo na rin lang yan, ano? So, meron na bang nararamdaman si Tita Dulce o ayos pa rin ang iyong kalusugan? Ayos pa rin ang aking kalusugan. Ako sa awa ng Panginoon. Oo. At syempre, yung iba, yung mga Gen Z nanonood sa atin, sino ba si Dulce? Ha? Si Dulce po, yeah. Mas kilala si Miss Dulce kapag nung nanonood tayo ng kasagsagan ng MMK. Yeah. Paano nga, tita? Maalaala mo kaya ang sumpa mo sa akin. Marte, nakikinig ng plaka. Diba? Ang ganda. Parang hinihintay mo lang yung kasunod, Dear Charo. Anong sikreto? Meron ako na papanood ng mga veterano ng singers, pero nababawasan na yung kinang ng kanilang boses. Ikaw ganun pa rin. Anong sikreto? Salamat naman kung gano'n. No, siguro sa pag-aalaga lang din talaga. Kasi alam naman natin, ang boses natin ay bigay yan kaloob ng Panginoon. Di naman niya nabibili, di ba? Kung ano yung gift sa'yo, di ba, dapat inaalagaan. Tama. Minsan kasi parang ang naging sinasabi ay parang dahil ang tumanda na, kaya gumagano. Hindi rin, nandun talaga yun sa pag-aalaga. Siyempre, yung una-una talaga kalaban ng boses ay ang bisyo. Bisyo. Ba't mahina ang pagkakabigkas mo ng bisyo? Meron bang mga singers kang kilala na inuna ang bisyo kaya nasira ang boses? Mahirap naman magbanggit. Pero alam natin, mayroon. Magbanggit na po kayo. Baka ng clue. Meron talaga kasi kaya nagiging leksyon naman para sa atin. Iba, pumanaw na nga. Nauna pa, noon pa. Kasi mas napapabilis kasi yung Totoo yun. Nasisira na talaga. Pagkasira yung boses. Pero bakit, Madam Dulce, wala naman akong bisyo, bakit maaga nasira yung boses mo? Hindi naman na. Nauna naman yung mukha. Kita nyo na, diba? Okay, yan. Siyempre, yung iba, gusto pa nilang marinig ang minsan ang isang Dulce. Bukod sa MMK o sa maalaala mo kaya, ano ba yung matatandaan namin o magmamarka sa aming alaala? Ang isang Dulce. Anong kanta nga ito? Ang alam ko laging sinasabi pagka daw papunta silang simbahan, umaga daw, tumutugtog sa radyo, sa taxi, paano kung wala ka na? Yes! Paano ba ang mag-isa? Mula nang makasama ka, kung paano'y limot ko na. Yeah! Hindi yung bago yung boses. Kinis pa din. Pati nga yung face paano rin po inaalagaan ni Ma'am Dulce ang beauty? Ano ginagawa mo? Anong beauty Walang regimen wrinkles, mo? Ano lang, linis. Tapos pag may kailangan mag-makeup, mag-lang. Basta meron lang akong lagay ng brown kasi ang ilong, alam mo lang. Di ba may singer na nagpagawa niyo? Kayo po ba, wala po ba kayong pinagawa sa mukha niyo?
Actually, yan nga yung issue noong nagsisimula ako kasi gusto talaga akong yung lahat. Parang lahat na, sabi ko, medyo, sabi nga, rebelde ako, kaya medyo na-frozen ako noon. Yung isang plaka, walang launching. Dahil hindi ka pumayag magparitoke. Kasi dinala na ako sa clinic, di alam mo yung bibiglayin ko, wala ka namang usap-usap ng maayos. Sinukat-sukat ng ruler kasi noon wala pang computer. So ruler, ganyan, drawing ako ng ballpen. Alam mo, tumakbo talaga. Nabol ako ng mami. Totoo? Tapos nakita pa nga kami ng doktor later on sa Mindanao. Sabi ko, Dok, ako po yung tumakbo galing sa inyong clinic. Siguro dahil ano lang, takot ka? Hindi naman. Parang gusto ko lang yung sarili ko siguro. Hindi ako, well, yung takot, kung isipin ko yung takot, it's takot na may mangyari, magkaroon effect sa pag-love boses. Correct. Yun yung kung meron na akong kinatatakutan. Kasi meron na rin kasi akong mga na-witness na gano'n na kahit sabihin pang hindi, nagbago talaga yung quality ng voice. Kasi si Katrina Velarde, di ba pinatanggal niya yung Gore-Tex ba yun? O yung rhinoplasty? Yung rhinoplasty, oo. Pinatanggal niya kasi parang nakaka-apekto yata sa kanya. Saka nagka-komplikasyon kasi na. Kasi syempre, nagva-vibrate. When you sing, nagva-vibrate everything. Ako siguro, nakinig-kinita ko na sabi, dahil birit nga daw, di ba? Ibang biritera, ganyan-ganyan, may power singing. Ang nai-imagine ko kasi, baka lumipad yung ilong ko. Meron akong tinatawag na nabanggit mo na takot, is yun kung baka merong mangyari. So, tanggapin ko na kung ano yung nandiyan, kung yung binigay, baka katerno talaga yung ilong ko sa kung anong, di ba? Tsaka baka magumanda ako, mahirapan ako masyado. Talaga blessing na at her age, di ba? Very active pa rin si Miss Dulce. Talagang isa pa rin po kayo sa mga paborito pag may mga specials, mga musicals, di ba? At mga olds, alam mo na. Ay, pero yun nga po, kasi nga dahil classic po yung mga awitin ninyo, walang kupas, walang kamatayan, di ba? Narinig po namin, meron po kayong gagawing concert na puro po mga classic daw po yan. OPM? Yes, original Filipino music. Ito ay sa July 11 and 12. Ito nga, sinabi birthday concert. Well, actually, ang birthday is 22. Tapos, gagawin natin yung birthday concert na yan, 11 and 12. Ito ay original Filipino music to honor our very own, no? Kasi, hindi ko pa nagawa ito sa lahat ng mga shows, diba? Parang, lagi kasi noon parang, mismo tayo mga Pilipino, parang kulang ang tiwala sa sariling atin. Parang kailangan ito yung sikat doon, ito yung ilalagay natin. Pero dumating ka na sa point, siguro sa age na rin yun, na nangangarap ako at narinig nitong ating mga producers, lalo nitong kaibigan natin si Noel, alam niya yung meron din akong desire sa puso. Kaya alam mo na akong pera para i-produce sa sarili ko, di ba? So parang nakita nitong mga nag-risk ngayon na mag-produce na yung nagde-desire ako to present kung ano yung meron talaga tayo. So, kaya magiging all Filipino siya talaga. Ayan ako. Lalo na yung mga kaidaran natin, no? Tita Dulce, no? Tayo, Diyos ko naabutan ko yung mga songs nyo, no? Walang kamatayan, immortal songs. Oo. Pero magandang opportunity din to, Nay, para yung mga kaidaran natin, isama yung mga nakababata para magkaroon ng appreciation for OPM, di ba? Actually, meron naman mga kabataan talaga na gusto nila yung ganong music natin of the past. Kung nasusubaybayan niyo po yung mga kabataang singers ngayon, sino po yung nakikita nyo, ito ina-ina itong bata ko. Ito nakakaganda ng boses ng bata ko. Parang ganyan, ang daming bago, pero siguro doon sa kung yung panahon o era na or nakikita ko noon na nakakasama ko. Kasi dumami talaga yung birit-birit, di ba? Dumami naman, hindi namin maitanggi yan, lalo na nung ang dami talagang sobrang idol si Miss Regine Velasquez. Klaro naman talaga na ibang klase si Regine. Ngayon, ang dami nang nakasunod. And may sarili din silang mga talent. Estilo. Oo. Iba-iba, meron silang mga sarili nilang style. Pero meron ding namumukod-tangi talaga, no? For example, kung after yung generation ko, merong next, si Bituin Escalante kasi iba rin yung boses niya. Then after Bituin, doon sa younger generation, mas nakitaan ko ng body ng boses si Julian. Ano sa'yo? Malambing. Meron siyang, meron ng forma yung boses niya. Nakaiba din sa iba. Although napakagagaling naman talaga. Kahit saan mo ibalandra, ihahataw talaga. Saan pang song? Kasi alam mo na, ang daming pinasikat na awitin si Miss Dulce. Yes. Ano pa yung gusto mong i-share sa kanila na Tatak Dulce na song?
ay siyempre ang ako ang nagwagi. Yes! Ako ang damdamin kong sakit. Yes! Okay, saya ko. Grabe. Wala na akong nasusunod ang gusto. Alam ko ikaw naman. Naging host before ako naging job, naging host ako ng mga amateur singers. Talagang laging kantahin niya. Kiss lagi. Ano bang kanta, Miss Dulce? Yung mapapanood nila doon. May mga kakantahin akong first time kong kakantahin. So surprise na lang yung iba. Kasi syempre yung kantang pang-bagets din naman. Parang, na maganda ang Kantang message. pang-bagets pero tunog dulce. Actually, kasi kung puro tunog ko, baka magsawa naman sa mapagod. Basta meron kasing music of the younger generation na napakaganda ng mensahe. Katulad ng isang awit ng Ben and Ben, awit ni Sarah Geronimo. Ano yung Ben and Ben na song? Ben and Ben. Ben lang yun! Naku, baka mamaya mag-Billy Dulce din ito sa concert. Abangan nyo yan? Yes! Ano ka baka mag-ahiwagang salamin? Oo, pero may staccato. Sino mga guest mo? Arman Ferrer, ang aking guest si tapos yung aking dalawang girls na si Jedidah at si Jemima. Okay. Tapos I have Homer Flores as my musical director. Si Homer na napakagaling, di ba? Na musical director ng ASAP at ng napakaraming programs. Kasi mahalaga sa akin to dahil si Homer, we started together kay George Canseco. Magkwento ko, si George Canseco kasi, composer siya ng music and lyrics, pero hindi siya masyadong marunong tumutugtog ng piano. So kapag meron siyang gustong tono, itotono, si Homer yung maghahanap sa teklado. Kaya nagsimula kami, kahit saan niya kami dalhin, sa Cavite, sa Ilocos, magkasama kami. Kami ni Homer merong pinagsimulan, tapos syempre nagkanya-kanya kami ng buhay. Siya ay naging busy din sa kanyang trabaho sa mga shows. Ngayon, parang naging special request ko yun na siya makasama ko. Talaga namang agad-agad siyang pumaya. Kaya very special. Ayan ang title ng iyong show, Miss Dulce. Ay, Dulce Wagi, directed by Roel Santiago. Wow! Sa July 11 and 12 sa BGC Arts Center, alas 8 ng gabi. Kaya naku, mga kababayan, mga kapatid, mga kananay, mga mahal sa buhay, samahan nyo naman ako. Ako'y magsasabi. Ang ticket? Ang tickets ay, basta sa Ticket World. Ticket World. Naku, Nay, alam mo, magandang opportunity din ito para dun sa mga anak na i-treat naman yung kanilang magulang, yung kanilang lolo't lola. Ang gandang bonding moment ito, tsaka ma-appreciate talaga nila. Ay, mga singer ngayon, Tito Ogie, dapat lang talaga mapanood nila si Miss Dulce. Ay, syempre, isa kayo sa mga katas na mga probinsyang magaganda ang boses. Totoo naman talaga, kinakuna ko mula sa buhay. Maraming salamat, Miss Dulce. Noon po tayong lahat! At Miss Dulce, ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Chika mo na, dali. La 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 la. Chika mo na, dali. One more time. La 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 la. Chika mo na, dali. Chika mo na, dali. Grabe! Ang hirap pala pag naririnig ko lang dito sa kanan si Josa. Ang layo ng tunog. Pero alam mo ba, Diyos ko, pag mataas ang tono ni Miss Dulce, talagang... Oo, kasi sabi, ichika mo na, dali! Teka naman! Dali! Maiba ko yung Dulce Amor ba sa'yo yun, Dulce? Dulce, Dulce Amor, saan ka pupunta? Dulce, Dulce Amor, saan ka pupunta?